May mga biyaheng hindi tungkol sa destinasyon, kundi sa bawat kilometro ng daang tinatahak. Sa bawat ikot ng gulong, may bagong tanawin. Sa bawat liko ng kalsada, may bagong kwento. Ako po si Mau26 Motovlog and welcome po sa ating bagong adventure. Ngayon, samahan niyo ako sa isang adventure na tatahakin natin gamit lamang ang aking motorsiklo. Kasama ko si Sir Marvin mula sa makasaysayang bayan ng Baler, Aurora hanggang sa tahimik at napakagandang Kasiguran, Aurora. Isang paglalakbay na puno ng coastal roads, kabundukan, mga nakatagong paraiso at mga karanasang hindi matutumbasan. Kung mahilig ka sa adventure, long rides at pagdiskubre ng mga lugar na hindi pa ganong nararating ng marami, nasa tamang vlog ka. Kaya isuot ang helmet, paandarin ng makina, sabay natin tuklasan kagandahan ng Aurora. 1 kilometro, isang kwento, at isang unforgettable na biyahe sa bawat pag-ikot ng gulong. Tara, ride tayo! Yun, good morning mga idol! Ngayon, panibagong ride na naman tayo. Ngayong araw, nandito kami sa may bandang Bungabon. Kasama ko si Sir Marvin. Ito, nasa alas 3 ng madaling araw at tutuloy tayo sa may Bungabon. So, gusto namin ma-experience yung gabi na dadaan kami sa may Bungabon. So tara, samahan nyo kami sa aming biyahe ngayong araw at tutuloy tayo sa may Kasiguran. So maraming mga lugar doon na gusto naming makita at ma-experience namin, no? Maganda yung panahon ngayon mga idol. At tara, samahan nyo kami sa aming paglalakbay ngayong araw. Let's go! Alas 3 ng umaga dito mga idol. Wala man kaming mga makasalubong ng mga ibang sasakyan o ibang mga riders. First time ni paring Marvin dito sa Bungabon mga idol. At may nag-advise na rin sa amin na huwag dumaan dito ng gabi kung may problema yung motor mo o kulang yung gas mo dahil mahirapan kang makahanap ng rescue dahil ang signal dito mahina din. So yun, total kumpiyansa naman kami sa aming mga motor at maganda ang kondisyon ng aming mga katawan. Sinubukan namin magbungabon ng alas 3 na madaling araw. So enjoy naman, madamig ang panahon at napakasariwa ng hangin. Alright, dito na kami sa may Aurora Province. So sa kabila ay Nueva Ecija. Ito naman ay Aurora Province. Alright, ito na siya. So Kasiguran 176 kilometers pa siya. Sa Dilasag 201. Sa Baler 61. So malapit-lapit na. So time check is 3:50 AM. Alas tapos na itong Bungabon. Ay hindi, nakakalati pa lang to. Ayaw mapindot ng ano ko. Nadamage yung cellphone ko kanina, nahulog. Yari. Basag-basag yung ano niya, corner. Tara. Ayan. Medyo kumikidlat. Pasok na kami. Sir, let me. Yan o, kakita ko yung Aurora. Hi. Go. Alright mga idol, good morning. Bukang liwayway na dito sa may Baler. Kakatapos lang namin sa may Bungabon, no. Ito, nagpapahinga kami ni Sir Marvin dito sa may tabi ng daan. So wala pa masyado mga biyahero ngayon. So kami, ito, pahinga muna. So didiretso tayo ngayon sa may Baler and then tutungo tayo sa may Tibu, ano nilagyan? Tibu Tidal? Ha? Tibu Tidal. Tibu Tidal sa may Kasiguran. So dadaan muna tayo ng Kasapsapan. Then doon na tayo maghahanap ng hotel. Bali walk-in lang tayo ngayong araw. Hindi na tayo nagpa-book. So papalipad sana tayong drone dito kaso may mga ibon na uwak na malalaki. So ganda dito mga idol, oh. Ayan, oh. Ang ganda ng mga puno ng buko dito. Ayan, napakalinis ang daan mga idol. So tayo, didiretso tayo sa Baler. Let's go. Alright, good morning Baler. Nasa na kami. Ilang kilometers na lang going Baler. So ito, napakalinis ng daan. Napakaganda, layo-layo. Ang layo-layo kumpara sa dinaanan namin sa may Bungabon. Good morning po sa inyo lahat mga taga Baler.
So makikiraan po kami. Dadaan po kami dito papuntang Kasiguran. Palamig yung panahon ngayon at sana huwag umulan para huwag maantala ang ating biyahe at makapag-cover tayo at mapakita namin sa inyo yung ganda ng aming mapupuntahan ngayong araw. Gusto sana namin mag drone shot dito, kaso napansin namin maraming mga uwak. Baka bulin ng uwak yung mga drone namin, magka-aberya pa. Sayang naman. Grabe, ang ganda dito sa Baler, mga idol. Lalo na ganitong oras, saktong pagsikat ng araw. Napaka-presko ng hangin, napaka-relaxing. Tsaka ang lamig. Ang lamig ngayon, mga idol. Ngayon, buwan ng July. Maganda yung panahon, walang bagyo, walang low pressure. Pagod kanina doon sa may Bungabon, mawawala. Kasi pagdating mo na dito sa may Baler, napakaganda. Ayan, may mga buko plantation doon, coconut plantation. Ganda. So wala pa tayo sa pinaka-pupunta natin lugar, pero dito maganda na, mga idol. So ito, mga idol, dito sa may Baler. Yan, ito na yung marker ng Baler, mga idol. So dito makikita nyo mga kabundukan dito sa may side ng Baler. So check natin yung tanawin dito, mga idol. Ang Baler, ang kabisera ng lalawigan ng Aurora sa Central Luzon. Kilala ito bilang birthplace of the Philippine surfing at isa sa mga pinasikat na destinasyon para sa mga mahilig sa kalikasan, kasaysayan at adventure. Alright, mga idol, dito kami ngayon sa bayan ng Dipakulaw, dito sa may Aurora. So tuloy-tuloy lang yung biyahe namin dito. Susunod yan ang bayan ng Dinajawan. So nasa around 75 kilometers daw from here. Then Dinajawan, susunod ay to Kasiguran na. So good morning po sa lahat ng taga dito. Ayan, makikiraan po kami. Ganda po ng daan nyo dito, hindi nakaka-stress. Passing by lang tayo dito, mga idol. So target talaga natin ang Kasiguran. Alright, dito tayo sa may Amber Beach. Ito yung nasirang daan nung nakaraang bagyo. Ayan, ay, nakakasilaw. Ang Amber Beach matatagpuan sa bayan ng Dipakulaw, Aurora. Ilang kilometro lamang mula sa bayan ng Baler. Ito ay isang pinakahanga-hangang destinasyon sa rehiyon. Kilala ito sa kakaibang baybayin na puno ng makikinis na bato at malalaking rock formation na hinubog ng malalakas na alon ng karagatan Pasipiko sa loob ng mahabang panahon. Bagamat hindi ito ay angkop para sa paglangoy dahil sa malalakas na alon at mababatong pangpang, dinarayo ito ng mga turista at photographer upang masaksihan ang napakagandang pagsikat ng araw at payapang tanawin ng dagat. Ang malamig na simoy na hangin, malinis na kapaligiran at likas na kagandahan ng Amber Beach ay nagbibigay ng kakaibang karanasan sa bawat bumibisita. Kaya naman ito ay isa sa mga hindi dapat palampasing pasyalan kapag naglalakbay sa Baler, Aurora. Ang ganda dito, mga idol, Ayan, nakakasilaw lang yung araw. So hindi pa siya totaling nagagawa. May mga portion na may sira pa. Ayan. Ito yung mas na damage. Okay. So hindi pa talaga nagawa. Importante, kahit di pa nagawa, nakakadaan tayo. Kasi walang ibang daan na alam ko going to the other side. Ayan, ano lang dito, medyo mabagal-bagal lang. Precaution lang kapag dumadaan. Ayan, Ayan, rocky road tayo dito, mga idol. Ayan, yung daan na nasira, linagay sa tabi. Haba ng nasirang daan, So dito umampas yung malalakas na alon nung may bagyo. So dito okay na yung daan dito, mga idol. Back to normal na. So dito maganda na yung daan, mga idol. Ito, packet na ulit tayo papunta doon sa other side. Ganda dito, yung mga buko. Ganda ng mga kabundukan dito, mga idol, Kahit hindi mo bibilisan yung takbo mo,
para lang makita yung ganda ng scenery dito. Yan na. Dito na tayo sa may dinadyawan. Yan, no? Ganda ng shoreline dito, ah. Terik lang yung araw. Sa gilid ng dinadyawan na to, marami ng mga resort. So karamihan ng mga biyahero dito sila pupunta. So susunod na bayan yan kasi doon na yung isandaan papuntang Isabela. Ay diretso naman papuntang Kasiguran. So tayo, doon na tayo diretso. Pero siguro ano muna tayong makakainan dito. Gutom na rin kami. So 7 o'clock na ng umaga mga idol. Nasa 7 hours na ang biyahe namin. Ang sakit sa pisngi ng araw. Dito na tayo sa ano, andito na tayo sa town proper siguro ng ano to, ng Dinadyawan, Kasilaw. So ito na yung palengke. Bibili muna tayo ng ano dito, tsinelas. So dito tayo sa may palengke. Ayan, ano tayong tsinelas dito. Teka, saan ba pwede? Ayun, may kainan, no? Mga tanakin eh. Pwede po mag-park dito. Wow. Kakain naman po. Kakain po. Hindi, usog ko lang. So ayan, park daw tayo dito pero da kumain. Kakain naman talaga tayo. So ayan, ito yung plaza ng Dinadyawan. First time kong kakain dito. Madalas kasi nagpipicture lang doon eh, sa may arko. Ay ano, signage. So yun mga idol, kain muna tayo dito. Sa wakas nakadating na tayo sa bayan ng Dinadyawan. Bago mo marating ang bayang ito, daraanan mo muna ang mga kalsadang napapalibutan ng luntian ng kabuntukan ng Sierra Madre. Habang papalapit ka, unti-unti mong maririnig ang hapas ng alon na tila bang inaayahan kang huminto at namnamin ang bawat sandali. At sa unang sulyap sa dalampisigan, maunawaan mo kung bakit maraming biyahero ang bumabalik dito. Pahaba ang baybayin ng Dinadyawan. Malinaw nitong tubig na sumasalamin sa bughaw na kalangitan, habang ang mga batong hinuhubog ng alon sa loob ng maraming na taon ay nagsisilbing tahimik na saksi ng kasaysayan ng lugar. Sa bawat pagsikat ng araw, ang silangang baybayin ng aurora ang unang sinasayaran ng liwanag. Unti-unting nagigising ang dagat, sabay ang pagbangon ng mga mangingisda na umaasa rito para sa kanilang kinabuhayan. Hindi marangya pamumuhay sa Dinadyawan, ngunit sagana ito sa bagay na hindi mabibili na salapi. Malinis na hangin, kaya pang kapaligiran, mga taong marunong umpiti sa bawat bisitang kanilang nakakasalamuha. Dito, ang simpleng pamumuhay ay hindi kakulangan, kundi isang paalala na ang tunay na kasaganaan ay matatagpuan sa pagkakaisa ng tao at kalikasan. So dito kami ngayon sa may Dinadyawan, dito sa may dito sa may plaza. Ayan, so dito may marami kayong makikita mga souvenir shop tsaka mga kakanin na binebenta. Dito marami din mga riders dito. Ayan, so nagdesisyon kami na kakain muna dito at para makapagpahinga muna. So ito yung mga motor namin. Ayan, so kain muna tayo mga idol bago tayo dumiretso ng Kasiguran. Alright, so ito yung ulam namin ngayon, isang isda na nilaga o sinigang. Si paring Marvin, kanyang ulam may balon-balunan. Ayan. Atay lang, atay lang. Atay lang pala. Atay lang Atay. at saka puso. So ayan, kain muna tayo ng masustansyang pagkain bago tayo pumunta ng Kasiguran. Yung sticker natin, didikit natin sa may tindahan. Dito po tayo sa may kitchenette, karinderya. So didikit po natin yung sticker natin. Salamat po. Thank you po. Yes, sir. Apo, pahinga lang po kaming konti. Apo, punta po kaming Kasiguran. Pabalik dito rin kami kakain. Apo. Abangan namin kayo, sir, ha? Apo. Salamat po. Abangan namin kayo, babagtingin namin kayo. Apo. Alright, tapos na kami dito sa may parang market ng Dinadyawan.
Didiretso na kami sa may kasiguran after magpa-gas. So ayan, ganda dito oh. Maraming mga riders ang mga nakasabay namin kanina sa may kainan. Siguro dito rin ang gawin nila. Pero may mga riders din na nakasabay namin na dito lang sila dadaan, pero gawing ano sila, Isabela, sa may bandang Madela. Time check is 9 o'clock in the morning. Nagte-take time kasi kami sa aming mga ginagawang pagbablog. Kaya medyo natatagalan kami. Pero kung tuloy-tuloy kayo, makukuha nyo ng 6 hours, 7 hours to. Pero kami syempre pahinga muna. So dito lagi kami nagpapagas kapag mailop ng Isabela. Hari, lalo na nung Ironman, dito rin madalas nagpapagas. Ang daming ano, lagyan na ng sticker oh. Maglagay kaya tayo. Maglagay tayo ng ano, sticker. Kuha tayong sticker. Kaya pwedeng mandikit doon? Pwede doon. So dikit tayo dito, 26 Motovlog. Kahit panay tayong dumadaan dito. Ayan 26. Thank you. So yun, tapos na magpakarga dito sa may Diteki. Unit gas station pala. Dito sa may Dinijawan. Renedi ko yung 350 pesos ko para sa ano, sa full tank. Kala ko magkakasya. 451 pala. Ay 470. 78 per liter pala dito. Pasubo kami. Pero no choice na. Akit na kami. Ay. So ito, 2 hours and 90 minutes. 2 hours and 9 minutes pupunta doon sa Tibu. Tara na. Para hindi tayo butan ng lunch dito. Pero medyo ano doon mo. Ulap po, nagbe-build up. Huwag naman sanang mulan. Tirik-tirik ng araw. Kita mo yung mga kabundukan. Ayun, tignan mo. Mga kakaibang ibon, no? Ayos, oh. Tapos dito naman, kita mo yung dagat, oh. Ayan, dito. Pakita ko. Oh. Dito sa may open. Yan, oh, ganda, oh. Hanip. Ang ganda, oh. Kita mo yung ano dito, Pacific. Ayun yung ano, Guam, oh. De, joke lang. Tara. May mga ibon dito na ano, mga exotic. Ang galing. Yung mga malalaking tuka. Parang lovebirds na, ewan. Ayan sila, oh. Parang mahirap magpalipad ng drone dito, ah. Ganda, saya naman. Parang mas ngayon ko na-appreciate, eh. Second time ko dito sa Kasiguran, mga idol. At ngayon ko parang mas na-appreciate yung lugar. Oo, nakalimutan ko lang yung panahon na pumunta ako dito. Ayun pa, oh, colorful yung mga ibon dito. Ay, maganda, hindi masira yung kagubatan dito. Ang dami palang mga iba-ibang klase ng ibon. Oh, ayun pala, mas maganda yung view dito, oh. Ayan, oh. Kitang-kita mo yung karagatan. So yun mga idol, andito pa rin kami sa may Baler Kasiguran Road, papunta sa may mismo Kasiguran, no? Nasa mga 1 oras pa bago makadating ng Tibu Tidal, kung saan kami tutungo ngayong araw. Target namin bago lunch makadating doon. Actually originally 10 o'clock, pero dahil marami kaming ginagawang mga activity, medyo na-extend yung oras ng arrival natin doon sa may Tibu Tidal, no? And then titignan mamayang hapon kung kaya pa, kung makapagparang hills, makapagpasyal tayo sa may Parang Hills. Pero kung hindi naman naabot, bukas ng umaga para mas maganda yung panahon, hindi mainit. Ngayon kasi super init, eh. Andito kami ngayon sa kahabaan ng Baler Kasiguran na road. Nagpahinga muna kami dito sa ilalim ng puno ng santol ata to. O Umbrella tree na may katabing buko. Tsaka may kabahayan doon sa likod, nagpapatugtog. So, yun, sana samahan nyo lang kami sa aming paglalakbay, mga idol. Marami pa tayong mga exciting at magagandang scenery na mapupuntahan ngayong araw. Alright, let's go. Alam na alam mong malapit ka na kapag nakita mo na yung mga stone barriers na yan. So yun mga idol,
medyo naligaw kami. Hindi namin makita yung Tibo Tidal. Lumagpas kami sa daan. Medyo naghahang kasi itong cellphone na nahulog. Lumagpas kami sa daan. So nag-decide kami na ganda oh, diretso muna kami ng Parang Hills. Maganda kasi sa Parang Hills umaga. Kaso dito na kami, tuloy na namin. Abangan nyo mga idol, napakaganda sa may Parang Hills. So dahil walang mapa, magtatanong na lang muna tayo. Napakainit ng panahon. Amoy inihaw. So uy, ganda dito. Ito yung kasapsapan ata. Ayan ganda. Lawak. Malawak at mainit. Ito, papasok na tayo ng Parang Hills. Kaso off-road. Ito. Salamat. Ito na, Parang Hills. So last time tayo pumunta dito mga idol, basa yung daan. Yung putik na yan, nakikita yung brown na yan, kumakapi yan. Pero maganda yung panahon ngayon. Ano lang, nasobra lang sa ganda. Grabe naman, paakyat as bato. Grabe. Eto, dyan lang naman mabato pero dito hindi na masyado. Dito ang ganda Ayun yung Parang Hills na So, paano? Punta tayo doon. Grabe ang ganda dito mga idol. So, andito tayo sa may Parang Hills, dito sa Diniog. Ang laki-laki ng landscape na makikita nyo dito. So, yan So, dahil tanghaling tapat na tayo dumating dito, walang ibang tao dito, kundi yung dalawang bata kanina. Yung ibang riders umalis na. Kasi madalas pupunta yung mga tao dito umaga. So right now, solo natin. Medyo mainit pero okay lang. Solo natin. Ang ganda. Ang ganda. Sulit ang pagod. So right now, anong oras na ba? 12:30 na. Nakuha namin ng 10 oras. Pero kung wala kayong masyadong hinto tulad namin, kaya naman ng 7 hours to Pero ang dami namin to marami kaming kinakapture ng mga lugar. Sinusulit namin yung biyahe namin papunta dito sa may Parang Hills So bukas or mamaya tingnan namin kung saan nabuti yung lakas namin. Pupunta tayo doon sa Nagsilagya Tibo Tidal? Something like that. Tidal, oo. So ayan, napakaganda dito mga idol. Alright. At sa wakas nakadating na tayo sa Parang Hills dito sa may Dilasag, Aurora. Isa ito sa mga pinakatatagong hiyas ng Hilagang Aurora na unti-unting nakikilala dahil sa pambihirang tanawin nito. Kilala bilang Little Batanes of Aurora. Tampok dito ang malalawak na luntiang damuhan, mapulang lupa at matatayog na bangin na nakaharap sa bughaw na karagatan Pasipiko. Mula sa tuktok nito, matatanaw ang kahanga-hangang 360 degrees na tanawin ng kabundukan ng Sierra Madre, Kasapsapan Bay at ang walang hanggang abot tanaw na dagat. Sa bawat pagsikat ng araw, paghaplos ng malalamig na simoy ng hangin, mararamdaman ang katahimikan at likas na kagandahan ng lugar. Higit sa isang destinasyon ng pagturista, ang Parang Hills ay sumasalamin sa yamang kalikasan ng Dilasag. Isang paraisong nananatiling payapa, talisay at nagbibigay ng inspirasyon sa bawat manlalakbay na naghanap ng kakaibang karanasan sa gitna ng kalikasan. Yung mga idol lilipat kami dito sa may kubo dito o isang bahay dito sa may kabilang side. Ang alam ko kasi may parang grotto dito. So papakita ko lang kay Marvin
May tao kaya doon? Ganda ng view dito. Ito, kaya tayo dito. Tignan nyo yung view dito. Napakaganda. Yan, ito yung grotto. Sinasabi ko. Ganda ng view, mga idol. Yan, ito yung grotto. Si Mama Mary yan dito. Yan. So, tinatanaw niya yung buong karagatan dyan. Yan, sa mga maglalayag na dumadaan dyan. Parang ginagabayan niya. So, ang ganda, no? Ang ganda dito. Napakataas natin, mga idol, Yan, So, pahinga lang muna kami dito konti. So, yun mga idol. Andito pa rin kami sa may parang hills dito sa may grotto. So, lumipat kami dito. Ayan. Ito yung grotto ni Mama Mary. Check nyo yung napakagandang ocean view dito. Ayan. Napakaganda. So, dumating kami dito ng alas 12 ng tanghali. Kaya medyo napakainit na na-check-one namin. Pero maganda dito, wala kaming mga kasama. So, solo namin itong lugar. Walang nagpipictorial, walang mga ibang turista dito. Madalas kasi, umaga kasi yung mga tao dito. Umagang pumupunta para hindi ganito kainit. Pero no choice kasi kami dahil naligaw kami, dahil nasira yung phone ko, yung mapa namin nagkaloko-loko. So dapat una kami doon sa Tibu Tidal, pero baka mamaya or bukas na lang yon. So inuna namin to habang maganda yung panahon, walang ulan. Mahirap kasing bumiyahe dito na basa yung daan, yung lupa kasi clay siya kapag dumaan ka dyan, didikit yung yung clay sa gulong mo, madulas. So yun mga idol, tapos na kami dito sa may parang hills. Pupunta na kami sa ibang destinasyon. So ayun, I hope na enjoy nyo yung pinakita kong ganda nitong parang hills. Alright, God bless po sa inyo lahat. Sa mga oras na ito, natsyempohan kami dito ni Kuya. May mga sinasabi siyang mga bagay-bagay sa akin na sa pagkaintindi ko ay sumasakit ang kanyang ulo na pabalik-balik yung sakit. Hindi ko naman masyado maintindihan ang kanyang sinasabi dahil medyo mahina ang kanyang boses or mayroong something sa kanyang bibig like yung mama. So sa puntong ito parang nakikita ko na humingi siya ng tulong. So nag-share kami ni Paring Bino at binigyan namin siya ng kaunting halaga para sa kanyang pangangailangan. Hindi namin alam kung caretaker ba siya dito o taga dito siya na napasyal lang dito sa lugar at nakita kami. Anyway, pagpalain ka kuya at magpagaling ka. Una na po kami. Salamat. So yun mga idol, tapos na tayo sa parang hills. Bababa na tayo. Babalik na tayo sa Kabayanan. Kakain muna tayo ng lunch. Mag-alas 2 na. Alright. Haba ng biyahe namin. Kumain kami ng 12 o'clock kaninang madaling araw. Tapos nag-almusal kanina. Tapos lunch naman ngayon. Mamaya dinner. So tara na. Oras na. Alright. Parang Hills, you're the best. God bless you. Ha? Salamat. Ingat kayo sa daan. Maraming salamat. Magagalang ng mga bata dito. Sana muna tayo nung makakainan dito mga idol. Tapos na tayo sa parang hills. Nagbe-build up na yung doon, yung ulap. So possible may ulan mamaya some portion of this area. So tayo ay hanap ng makakainan at tayo ay nahihilo na. All in all, naka 348 kilometers na tayo mula kaninang umaga. Ay, kaka-change lang natin Masaya, sulit ang parang hills. Never thought na sa kabila ng kabisihan namin nakasingit kami papunta dito. Sulit. Next long distance ride kami, Bicol. Abangan nyo yun mga idol, Bicol. Alright.
So yun mga idol, dito pa rin kami sa may kasapsapan, dito sa may Aurora. So after Parang Hills, tumuloy kami dito sa ibaba. Naghanap ng mga kakainan. Nahanap namin itong balay ni Rose. Ito, tabi lang ng Nonato Beach Resort. Wala siyang beach access pero pwede na. Meron siyang villa na worth 2,000 para sa amin dalawa ni Marvin. So mga motor na park lang namin sa loob mamayang gabi. So for now may kainan sila dyan na may kumakain muna. So dito muna yung mga motor. Ay mamaya papasyal muna tayo dun sa ano. Papasyal muna tayo dun sa kung saan nagtatagpo daw yung ilog tsaka yung dagat. Parang safari. So yun, dito na kayo magstay and titignan natin yung ilog na yun. So yun, tara. Dito na matatapos yung araw natin dun sa ilog na yun. So samahan nyo lang kami. Alright. So ito yung tinuluyan namin dito sa balay ni Rose, dito sa Kasapsapan Beach Resort. So ito yung kanyang tindahan at yung kanyang mga transient. Andun sila sa loob. So doon din kami nagstay sa loob. Napaka-komportable ng aming pahinga. Total napagod kami sa biyahe kahapon. Tamang-tama na check po namin itong transient ni ate. Maganda dito paglabas mo may tindahan na siya at pwede kang mamili ng maraming items. Hindi ka magugutom sa kanyang lugar, no? Tapos maganda rito, presko, mayroon kang privacy. Ayan, safe yung mga gamit. Tsaka yung mga motor namin, na park namin dito sa loob. So kung dalawa, tatlo lang kayo, pwede nyo ipakiusap na i-park yung mga motor ninyo dito sa loob para safe sila. So ayan. So ito yung kanyang tindahan, maraming mga items dito. Ayan, magmula sa almusal, lunch hanggang pang-inom, ayun, meron. So ayan. Pwede rin magkaraoke dito. Ayan si ate, hi po ate. Welcome to my vlog. So ayan, tapos na kami kumain. Nagpaluto kami ng scrambled egg tsaka tosino. Ayan, nagkape rin kami. So ayan, napakaganda dito. Tapos ito, nasa ano lang siya, daan mismo. Ayan, ng Kasapsapan, Bale Road. Ayan. Katabi siya ng Nonato. Ayan. Tapos yan. Peaceful dito, peaceful. Meron din silang tubig. Ayan. So ito yung ano, transient niya. Dito naman sa bandang loob, dito natin makikita yung kanya mga parang transient, no? Ito, mga kubo sila dito sa loob. Ayan. Yung tinutuluyan namin nandito sa pangalawa. Ito siya. Meron siyang double decker. Yan. Medyo madumi lang po. Ayan. May sa taas, meron sa baba. Yan. May aircon po siya, tsaka blower. Komportable po yung mga ano niya, higaan. Yan. Tapos meron din dito sa taas. Ayan. So dito yung mga banyo nila, nasa tapat lang. Napaka-accessible lahat. Tapos yung water supply napakaganda kasi meron silang water pump dito, Jetmatic. So ayan. So yung kusina nila dito sa likod, dyan na rin sila nagluluto na sinaserve sa mga customers. So ayan. Kaya nitong mag-accommodate up to 20 plus person. Ayan. Marami kumakain dito ng breakfast, lunch, and dinner. Yun, si Ate Rose ay nasa dulo. Ayun. Shy type siya, shy type. Alright mga idol, nandito tayo ngayon sa may Kasapsapan Eco Park. Medyo buhangin yung, buhangin talaga yung lupa dito. Medyo nahirapan tayong magpasok. Yung motor natin. At mga ibang motor dito na mga bisita, ayan, medyo nababara sila. Pero kaya naman. So ayan, pasok tayo dito sa loob. Check natin yung loob nitong Eco Park. Sabi kung titingin ka lang, libre siya, pero mag-swimming ka may bayad. So hindi kami sure kung mag-swimming kami. So check muna namin yung sitwasyon dito. So ayan, may manok dito. Oh, ang lawak pala ng tubig dito. Ayan, no?
So low tide ngayon. Kasi yung bangka, ayun. Kita mo yung bangka. Nasa daungan lang. So ang ganda, oh. Ang ganda ng dagat dito. Hindi maalon. Ayan siya. So pwede ka maglaro ng volleyball dito. Ayan. Pwede magbanding yung buong pamilya. Kaso may mga ano dito, may mga nagpapatugtog ng malakas habang umiinom. Pero maganda dito, hindi marami yung tao. Hindi siya congested. Tsaka yung uri ng buhangin, no? Pino siya, pino. Pakaganda. So, saan kaya si Marvin? Ayun, no? Medyo malayo ka na. Kahit malayo ka na, hindi pa siya ganun kalalim. Kalmado yung tubig, so safe siya sa mga swimming. So ayun si Marvin. Siguro punta tayo dito. So araw ng Sabado ngayon. Wala masyadong tao dito sa may Kasapsapan Eco Park, no? So ayun, no? Napakaganda ng lugar. Napakaganda dito mga idol. Napaka-taimtim. Tsaka malinis yung buhangin dito mga idol. Mapapansin nyo. Pakita ko sa inyo yung kabuuan ng area na to. Check nyo. May mga lugar na hindi mo kailangang hanapin sa mapa. Dahil kapag nasilayan mo, habang buhay na itong mananatili sa iyong alaala. Sa pinakadulong bahagi ng Kasiguran Aurora, matatagpuan ang Kasapsapan Beach. Isang tahimik na paraiso kung saan naghahalikan ang pinong puting buhangin, kristal na asul na karagatan, at mga unang sinag ng araw na sumisilip mula sa karagatang Pasipiko. Malayo sa ingay na syudad at sa dagsa ng mga turista, dito mo matatagpuan ang tunay na kagandahan ng kalikasan, payapa, dalisay, at hindi pa nasisira ng modernong mundo. Halina tuklasin natin ang Kasapsapan Beach, ang nakatagong hiyas ng aurora na naghihintay lamang na iyong maranasan. So yung mga idol, tapos na kami dito sa may Kasapsapan na Eco Park. So tuloy na kami ulit doon sa aming titirhan. Gagabi na kasi. So bye na. See you tomorrow. Good morning mga idol. Eto, tapos na kami dito sa may balay ni Rose. Bale, ang ruta natin ngayon ay pabalik tayo ng Angeles, Pampanga. Pero dadaan muna tayo dito sa may Dinadjawan. Pero before that, may sinabi palang ilog sa may bandang Coso dito sa may Kasiguran. Ilog daw siya, malamig yung tubig. So susubukan namin pumunta doon kung makita namin. Pero kung hindi, tuloy-tuloy na yung biyahe namin pauwi. So yun mga idol. Yun pala, nagpapasalamat na ako sa panonood nyo sa aming vlog. At muli, sa susunod po ulit nating mga videos, abangan nyo po. Marami pa po tayong mga videos na darating. So maraming salamat po ulit mga idol. God bless po sa inyo. Natapos na naman ang ating biyahe mga idol dito sa bayan ng Kasiguran Aurora. Isa na namang kwento ang nadagdag sa ating buhay. Hindi lang ito tungkol sa mga kilometrong nilakbay o sa mga lugar na ating nakita, kundi tungkol sa mga alaalang nabuo, mga taong ating nakilala, at mga karanasang habang buhay nating dadalhin. Sa bawat liko ng kalsada, bawat hampas ng hangin, at bawat pagsikat at paglubog ng araw, muli kong napatunayan ang tunay na saya sa pagmumotor ay hindi lang sa makarating sa destinasyon, kundi ang mga sandaling ating nadadaanan sa daan. Maraming salamat Kasiguran Aurora sa inyong napakagandang tanawin.
at sa mainit na pagtanggap at mga karanasang hindi ko malilimutan. Sigurado akong babalik ako rito balang araw. At sa inyong lahat na sumama sa aming paglalakbay hanggang sa dulo ng vlog na ito, maraming salamat sa inyong pasuporta. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag po kalimutang i-share, mag-subscribe para makasama kayo sa marami pa nating mga motorcycle adventures sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Hanggang sa susunod nating biyahe, lagi niyong tatandaan, bawat kalsada ay may kwentong naghihintay at ang bawat paglalakbay ay isang bagong alaalang habang buhay mong babaunin. Ride safe sa inyo palagi at magsuot ng tamang gear. At magkita-kita tayo sa mga susunod na adventure. Ito si Mau26 Motovlog, nagpapaalam muna. Mabuhay kayo at kita-kita tayo sa susunod na ride. God bless po sa inyo lahat. Alright. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave.